Ay, magandang araw po sa ating lahat. Nako, munting kaalaman nga pala. Nako, pag-uusapan natin. Nako, may possible pala na si Putin ay arestuhin daw po netong mga judges sa ICC na gayahin yung ginawa ni Trump doon sa Venezuela, sa presidente nila. No? Ayun po yan kay Harry Roque, no? At hindi naman po talaga imposible. Sa akin, Chorya lang ha. Kasi dito, hati ang opinyon ng napakarami po sa nangyari ngayon. At marami pong lumabas na Chorya na nakakahalin tulad daw po ng kay Tatay Digong sa nangyari sa Venezuela po, dun sa ginawa ng US at dito kay Tatay Digong. Ngayon, syempre, hindi may iwasan mag-isip ng mga Pilipino na kung nagawa daw ng Amerika yon sa ibang bansa, maaring gawin din daw ng ibang nasyon sa ibang nasyon na maaring daigdaigan nila. Halimbawa na lang, itong nang lumabas sa Chorya ni Harry Roque na si President Putin, na alam naman natin na may kaso o may pag-aresto na gagawin ng ICC sa kanya. Kaya hindi siguro malabong isipin ng ibang tao na maaring magawa o mangyari o mahalin tulad sa mga nangyayari ngayon nagaganap dito sa Venezuela, doon sa gagawin sa ICC ng mga judges. So, yan ang mga chore-chore na naman yan. No? Eto na po, basahin muna natin yung pag-aresto kay Putin. Dati natin itong pero sariwain natin para sabay-sabay natin maintindihan, no? Dito, hinatulan ng Russia ang mga hukom at taga-usig ICC kaugnay sa warrant of arrest kay Putin. Pero bago yan, isang subscribe muna tayo dyan. At kayo ba ay lagay nyo sa baba? Naniniwala ba kayo na kung nagawa ni Trump sa Venezuela yung sa presidente nila, hindi ba malabo na gawin din ito ni Putin sa iba sa pag-aresto sa kanya? Kasi alam naman natin, pag bumaba si Putin, hindi ko alam kung kailan siya bababa, no, sa pagiging presidente, malamang papasukin siya ng ICC. Siyempre, iisipin ng isang tao, agapan na niya ngayon. Kayo ba, naniniwala kayo sa sinasabi ni Harry Roque na may possible na itong si Putin ay talagang arestuhin ng mga judges sa ICC? At sa pag-aresto sa mga judges sa ICC, magkakagulo, siyempre, no? May possible si Tatay Digong, lumapit dun sa sitwasyon kung saan makakalaya. Pero hindi siya makakalaya pa rin, no? Pero lumapit lang dun sa sitwasyon na pwede siyang, alam mo yon, mapalapit dun sa kalagayan na makakalaya. No? O, tuloy natin. No? Moscow, hinatulan ng Russia noong Biyernes ang mga mataas na hukom ng International Criminal Court or ICC at ang punong taga-usig dito ang mga sentensya sa pagkakulong bilang paghiganti matapos maglabas na ang korte ng warrant of arrest para sa Pangulong Vladimir Putin kaugnay sa digmaan sa Ukraine. Noong 2023, kinasuhan ni Prosecutor Karim Khan si Putin sa illegal na pagpapatapon ng mga hindi ko na babasahin mula sa mga kayo na magbasa ng mga teritoryong sinakop ng Russia sa Ukraine. Tumugon ng Moscow sa pamamagitan ng pagbubukas ng kaso laban sa kanya. Natuklasan ng korte ang lungsod ng Moscow na illegal na kinasuhan ng taga-usig ng ICC na si Karim Khan, ang mga mamamayang Ruso sa dahig at sa tinagubili na ng ICC ang mga hukom ng Kamara na mag-issue ng warrant of arrest na kitang-kita labag sa batas. Ang Russia ay hindi miyembro ng ICC at walang mga akusado ang dumalo sa korte. Si Khan, 55 ay sintensyahan ng 15 taon sa bilangguan ng wala sa korte, habang 8 kawani ng ICC kabilang ang dating Pangulo ng Korte na si Piotr Hotmansky ay nakatanggap ng mga sintensya na bilangguan mula 3.5 hanggang 15 taon. Nako. Ito yung sinasabi natin mga kababayan, na pag ayaw mo mga bansang ito, talagang malalaki to, may impluwensya to, lalo Amerika, di ba? Ngayon, siyempre, alam naman natin si Putin, hindi basa-basa ito. Kita nyo naman, Russia, napababa lang nun. Baba lang nun, Netherlands na. Napakasaglit lang nun. Di ba? Kung nagawa ito, na alon sa Chorya, nagawa ng Venezuela, magagawa rin ito sa mga ICC judges. Kayo, halimbawa pabor ba kayo na kung sakali matotoo ito, na magkatotoo na si Putin ay arestuin ng mga ICC doon sa Netherlands at i-extradite papunta sa Russia, naniniwala ba kayo na si Putin ay may kakayahan na arestuin ng mga to kahit alam natin labag sa batas? Kayo nga, kasi hindi natin alam kasi siyempre
alam mo, may mga bagay talaga na labag sa batas, labag sa tuntunin, labag sa inaakala natin. Pero may mga bagay talaga pag dumating na sa buhay natin, masasabi lang natin na eto na yun. Di ba? Kasalukuyan suspendido si Khan sa kanyang mga tungkulin dahil sa isang panloob na investigasyon kaugnay sa mga paratang na sexual, maling pag-ugali sa kanyang na kanyang itinatanggi. Simula nang magpadala ng troop sa Ukraine, maraming beses na naglabas ang Russia ng mga sentensya nang wala sa korte, sa mga disidente, mamamahayag, oposisyon at mga dayuhang politiko na nasa labas ng kanilang saklaw. Si Khan ay pinatawag din ng parusa ng Estados Unidos dahil sa mga investigasyon ng ICC sa mga opisyal ng US at Israel. Hindi kabilang ang Estados Unidos ang Israel sa 124 membro ng korte. Kaya na, dito po papasok yung si Trump. Di ba? Alam mo si Putin kasi kaibigan ni Trump, alam ko yan. Yeah? Ibig sabihin, dyan na papasok yung talagang pwede. Kasi maliit na bagay na naman talaga ang ICC kumpara sa Venezuela. Doon sa sinasabi na kung ano meron sa Venezuela, ikumpara mo sa ICC, maliit na bagay ang ICC. Pero huwag bumamalitin ng ICC. Dahil pagbaba nila Trump o pagbaba ni Putin, doon papasok ang ICC tulad ng ginawa kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte dati may immunity dahil presidente siya. Nung nawala siya sa pagiging presidente, lumakas ang ICC sa kanya. Hindi pala ICC, dinala siya kasi doon. Di ba? Kaya syempre, huwag ganun mamalitan ng ICC. Yan din ang na-issue ng mga leader ng ibang bansa na nila Trump at nila Putin. No? O ito, basahin muna natin itong magbasa tayo ng ilang mga komento dito ng mga tao na kung sila ay pabor ba sa mangyayari dito. Hindi po imposible na anytime na ang mga Ruso naman ay kidnapin ang mga judges ng ICC. Dahil nga po pinatunayan ng Amerikano ngayon na ang pinakamalakas na bansa sa buong daigdig, wala siyang pakialam sa batas. Di ba? Ako di naman ako against kay Trump. Pero ewan ko kung against si Roque, no? Ako di naman ako against kay Trump. Oh. Magbasa tayo ng ilang komento. Mas mahalaga ang isang bansa na pangalagaan ng kanyang soberenya. Ako ito tatapatin ko kayo Tingnan nyo kung ano yung pinagkaiba ng mga loyalista at ng kami. Tama pinagkaiba. Ang mga loyalista, hindi inaatake nila mga DDS. Si Pangulong Duterte, matanda na daw, mamamatay na kung ano ang pinagsasabi nila. Pero ako sasabihin ko kung sakali man halimbawa ang Pangulo natin na si BBM, sorry lang kung gagayahin kagaya kay Pangulong Duterte at gusto nilang mahuli si Trump, hindi ako papayag. Bakit? Hindi naman si BBM ang nakataya dito Si BBM lilipat at lilipas yung termino niya. Tandaan niyo yan. Ang nakakaya dito yung soberenya ng ating bansa. Bagay na hindi nakita ng ibang lahi natin na Pilipino na ginawa nila kay Tatay Digong. Ako hulihin niyo si Tatay Digong, hulihin niyo lahat. Okay, sige, dito litisin. Ang nakakaya, sabi ko nga, yung soberenya natin. Yan din ang isinisigaw ng iba't ibang bansa. Yung soberenya na yan, iniingatan yan. Kung wala kayong pakialam sa soberenya na yan, isa lang ibig sabihin yan, huwag kayong magtago sa salitang ang mahal nyo, taong bayan. Unahin ng taong bayan. Dahil ang soberenya, binubuo din yan ng isa sa mga taong bayan. Tandaan nyo yan. Kaya pala, na sumisigaw ang taong bayan, imbestigahan na. Ngayon, wala nangyayari investigasyon. Sa Cabral Files, wala nangyayari. Kaya pala, di ba? Yung mga pinklawan, mahal namin taong bayan, taong bayan. Pero kayo ba, sumisigaw sa administrasyon na eto gawin nyo. Asan kayo, mamataas mga senador, asan kayo? Ba't ayaw nyo magseta sa Pangulo? Buti pa nga to itong si Junel Di ba? Itong si Junel ng Bilibid nagsalita to kay BBM kahit papaano di ba? Maiwan natin yan. Dito po. Pero sabihin ko nga sa inyo mga kababayan, hindi malabo siguro. Hintayin natin siguro, no? Alam mo naman pag ang Russia naghanda. Iniisip ko nga no? Ano kaya yung Russia pag huhulihin na yung mga ICC. Talagang po kasi hindi pwede umatras ang ICC. Huwag nilang sabihin na aatras sila. Hindi kayo International Criminal Court at hindi kayo kinikilala ng ibang mundo kung kayo aatras. Itutuloy nyo paghuli kay Putin. Malapapag si Putin na pikon, ang tsorya ko, pwede kayo extradite, pwede kayong kunin dyan. Kidnapin din kayo dyan sa Dahig, sa Netherlands. Pagpadala si Putin ng mga troops dyan, nakahanda na aeroplano, mga airstrike ko. Hindi, akin yung teorya ko lang yan kasi nangyari sa Venezuela Dati, panaginip na natin, hindi mangyayari yan. Nangyari na nga Di ba? Eto, painggan po natin itong si Harry Roque. Painggan po natin siya. Ako naman po ay
At ako naman po ay hindi pa po ako magbababa ng Christmas tree kasi dito sa Europa, ang Three Kings ay sa Tuesday pa na isang piyesta opisyal. So tayo, maraming magbababa na ng Christmas tree kasi Three Kings na, patapos na ang ating celebration ng Pasko na nagsimula naman ng Setyembre, pero dito po sa Europa, sa Tuesday pa. So sa Tuesday pa ako magbababa ng Christmas tree. Ang dami ko pong mga bola sa Christmas tree, so talagang matatagalan ako pagbaba dyan. At siyempre, problema ko, saan ko hihilahin yung aking Christmas tree na buhay para itapon, no? Well, anyway, I'm sure meron man yung mga designated places dahil hindi lang naman ako ang nagbuhay ng Christmas tree. Dito sa Europa, mas gusto talaga nila ang buhay. Kasi hanap buhay yan ng ilang mga magsasaka na nagtatanim talaga ng puno para gawing Christmas tree tuwing Pasko. So anyway, ang maganda dyan, kahit pa paano nakatulong din tayo sa kabuhayan ng mga magsasaka ng Europeans, no? Nung tayo nagdesisyon o nung tayo ay rinegaluhan ng isang buhay na Christmas tree. Anyway, pag-usapan po natin ngayon, isang bagay na napakalayong nangyari sa Pilipinas, ang paglusob at pagkidnap ng Amerika sa presidente ng Venezuela na si Maduro. Now, unang-una po bakit ba tayo dapat mabahala dyan? Well, kasi po tayo ay isang bansa na gaya ng Venezuela ay walang laban sa mga superpowers. Ang nangyari po dyan sa Venezuela, linusob ng Amerika ang Venezuela at kinidnap ang kanilang presidente dahil di umano siya isang drug lord. Kaya nga po ngayon, ang huling larawan na rinelease ng President Trump ay nandun na sa opisina ng Drug Enforcement Agency itong si Maduro. At ang ginawa nga ni... Alam mo kasi, ito sa akin akin opinion hindi po eng si Trump para gagawin yan kung wala siyang matibay na impormasyon. Parang kay Tatay Digong dati, hindi niyo pinaniniwalaan. Hindi po magsasata si Tatay Digong na meron tayong isang suspect na drug user na haka-hakala o paninira. Di ba? Pag naglabas siya, mayroong intel dyan na hindi naman siya nag-alungkat, hindi naman siya may intel dyan na naglabas, may nag-ano dyan. Di ba? President Trump talaga naman pong large-scale invasion ng Venezuela ang ginawa ay napakadami pong mga eroplano, napakadami mga barko, binuhos ang buong hukbong sandatahan ng Amerika para makita si Maduro. Pero nakapagtataka, bakit naman kinakailangan ganyang kalakas pang dahas ang gamitin? Alam naman nila na walang kakayahan ng Venezuela para depensahan ang kanilang mga sarili. Siyempre po, nakakaabala yan sa bansang Pilipinas dahil tayo, pwede rin tayo lusubin ng mas makapangyarihang bansa. Ang sinasabi ng Amerika, re-rest makanta. Hindi, kakampi tayo. Alam ko, kakampi tayo ng Amerika. Pero please lang, ang alam natin, ni minsan, hindi naman nag-rest back ang Amerikano kung wala siyang pang-national na interest. Alam mo kasi, yung tayo, kakampi naman tayo ng Amerika Hindi naman gagawin sa atin yan So lahat ng mga bansa gaya ng Venezuela, gaya ng Pilipinas, dapat maabala kapag ang mga malalakas na mga bansa ay gumagamit ng dahas para makamit ang kanilang objective sa kanilang pangbansang relasyon. Unang-una po itong ginawa ng Amerika ay ito po pinagbabawal sa larangan ng international law. Pinagbabawal po ang paggamit ng dahas. Kinakailangan lahat po ng mga issues na dapat maresolba sa panig ng mga iba't ibang bansa ay masolusyonan sa mga mapapayapang mga pamamaraan. Yan po ay nakasaad sa UN Charter na kinikilala natin na hindi lang binding sa lahat ng UN members, kundi ito po ay restatement yung tinatawag na nakagawian ng international law or customary international law. Yung paglusob din po sa Venezuela, yan po ay labag sa soberenya ng bansang Venezuela kasi talaga namang bilang isang malayang soberenyang bansa, hindi dapat linulusob ng kahit sinong mga dayuhang bansa ang mga independenteng bansa. Yan din po ay labag doon sa immunity ng isang presidente para maaresto sa kahit anong krimen. Tama naman yon. Kaya dito naisip nila na maaring kahit anong immunity ng isang bansa o presidente, maaring gawin ng isa pang bansa na kasi mahilig ang mundo sa monkey see, monkey do. Yung tayo, kung nakita natin, kakaturan natin, siya nga siya nga ginawa yun, ako pa kaya. 'Di ba? Siya nga ginawa yun di gawin ko na rin. Parang ganoon diyan tayo mindset ng buong mundo 'Di ba? Sa panahon na yan gaganti ako, gaganti rin siya. Parang ganoon di ba? Kaya nga po nagpuputok ang buchi ng marami ngayong mga leaders sa buong daigdig kasi kahit gano'n kang kasamang tao, pag ikaw ay presidente, ang unang mong responsibilidad ay gawin mong katungkulan doon sa iyong mga mamamayan na naghalal sa'yo. Pero nakapag-ataka lang, alam mo Sir Harry, nakapag-ataka lang dito, gustong-gusto kasi ng Venezuela na mahuli, tuwan-tuwa sila, nag-celebrate pa nga sila Nagpasalamat sila kay Trump, alam ko Kaya wala tayong karapatan muna siguro na husgahan yung ginawa ng US Kasi mismong presidente nila, tuwa sila At majority ata sa nila, tuwa sa kanila Di ba? Di kayo kataka.
Tapos natawa ko, ibang Pilipino galit na galit sa mga galit na galit kay Trump. Di ba? Eh, yun yung Venezuela, tuwan-tuwa sila eh. Kaya ang gagawin nyo, humugis kayo. Pumalagit na kayo. Yan. Dati na kapag sila ay kakasuhan, kahit ano pang nationality niyan, eh, mapabaliwala yung mandatong binigay sa isang presidente at imbis na maglingkod sa kanyang mga kababayan, eh, didepensa ng sarili. Eh ito, hindi lang siya dinimanda sa US, sa pilitan pang kinidnap at ngayon ay ihaharap sa isang hukumang Amerikano. Yung pagdukot po kay presidente ng Venezuela, eh ako, marami pong maraming analogy. Kumbaga, marami tayong paghahambingan sa nangyari kay Tatay Digong. Ang pagkakaiba lamang, samantalang si Maduro, na presidente ng Venezuela, ay dinukot ng mga dayuhan, si Tatay Digong, eh talagang mga Pilipino pa ang nangidnap para dalhin sa dahig. Pwede. Kahit nga yung Russia, pwede sumugod sa sa ICC. Hindi na pwede. Pero siyempre, habang tayo po'y tumututol sa paglilitis ni Tatay Digong sa isang hukuman, dahil ito ay paglabag sa soberenya ng bansang Pilipinas, ganyan din ang pagtutol ng mga sambayanan ng Venezuela kasi kung totoo na engage sa drug trafficking kanilang presidente, eh dapat yung bansa nila ang maglitis dyan. No? Ang ginagawa ng Amerikano kasi yung batas niya, ang laban sa droga, eh binigyan niya ng extra Eh sabi niya kasi Sir Hanny Roque, kung paano manilitis yung presidente ng Venezuela, Venezuela ba yun? Venezuela ba? Na kasi nga, diktador daw. At siyempre, pag diktador ka, mauutusan mo lahat ng pwede maghiliti sa'yo. Diba? Ang dito sa pinagkaiba sa Pilipinas, natatawa ko, kaya daw si Duterte sa ICC, dinala sa dahig, may nangatwiran, dami. Kasi dapat sa Pilipinas, kakampi daw ng mga Duterte dito dahil Duterte daw makapangyarihan sa Pilipinas. Yan daw nang mamayagpag sa Pilipinas. Nakalimutan na naman nila siguro, sila nakaupo. Hindi Duterte nakaupo. Si BP niya wala nagawa eh. Ang hilig ng mga to, nakakalimutan nila, administrasyon ng BBM nakaupo. Bakit Duterte? Di ba? Kahayagan ba yan na walang power ng administrasyon? Kasi kung may power, nahuli na yung mga big fish eh. Hindi madaling magpakulong. Eh di ba si Pokis ngayon? Na ikukulong si Pokis? Oo. Natawa lang ako eh. Dahil mas kinasuhan pa mabilis si Pokis, si General Pokis kaysa kay sa mga hindi kakasuhan mas mabilis pinakulong pa yung mga nagsasalita sa korupsyon kaysa yung mga nangurap na hindi man lang imbestigahan, hindi man lang patawag. Huwag nang ikurap eh. Ay, huwag nang ikulong eh. Sir, huwag nyo na ikulong. Huwag na yun, hindi na mangyayari yun. Ipatawag nyo na lang sa hearing. Gawin nyo naman. Ayaw pa rin ng mga vlogger. Alam mo, sabi ng mga vlogger ni BBM, bakit ipapatawag? May kaso ba? Ito sagot ko. Bakit kayo guilty? May kaso ba? Wala namang kaso, ba? Porkit ba ipatawag ka doon, may kaso ka? Hindi porkit pinatawag ka doon, may kaso ka. Ipapatawag ka para tanungin ka. Kung ayaw mong tanungin ka, lumayas ka sa pagiging posisyon mo sa gobyerno dahil hinalal ka ng taong bayan ang nagpapasahod sa inyo. Kami, tama, mali. Walang katwiran yung mga vlogger ng ng nagtatanggol sa mga mali. Di ba? Territorial application. Matakin ninyo, binigyan niya ng visa miski hindi na sa teritoryo ng Amerika na nagpapakita talaga na ito'y lumalabag hindi lang po sa soberenya, ito'y talaga lumalabag doon sa sovereign equality of states kasi lumalabas na mas malakas talaga na di hamak ang Amerika at sa larangan ng international law, pinakita ng Amerika sa paglusog sa Venezuela at pagdukot sa presidente ng Venezuela na might is right, na hindi naman po dapat. Kaya nga tayo nagkakaroon ng batas para magkaroon naman ng pagkapantay-pantay mga bansa. Mahirap, mayaman, maliit, malaki. Sa mata ng batas, dapat tayo pantay-pantay. Pero yan po ay binasag ng Amerika ngayon at pinatunayan na kapag ikaw ay makapangyarihan, po pwede mong baliwalain ang mga batas. So ngayon, ang epekto niyan, huwag dapat magreklamo ngayon ng Amerika kapag ang Russia ay tuluyan ng lumusog hindi lamang sa Ukraine kundi sa iba't ibang parte pa ng Europa kasi ginawa rin naman yan ng Amerika. Ang China, kapag tayo ay linusog ng China dahil sa Taiwan, dahil tayo ay nagpagamit ng teritoryo natin sa mga Amerikano pag sila nagera para protektahan ng Taiwan, ayan. Di ba po, paano tayo magreklamo ngayon kung hindi tayo magsasalita na mali ang nangyari sa Venezuela, samantalang yan din ang kinatatakot natin. Na isang mas malakas na bansa ay pwede tayong lusubin at kunin ang ating teritoryo gaya ng ginawa ng Amerika. So ngayon, wala na pong pretension sa Amerika. Hindi po good guy ang Amerika. Balik tayo sa panahon ng koloniya. Ito sasabihin ko sa inyo ito pinagkaiba ko sa mga vlogger eh. Yung mga vlogger, bumabase sa history, bumabatay sa nangyayari. Ako rin bumabatay sa history sa nangyayari. Pero may pinagbabatayan ako isa pang libro, kundi Biblia.
Yung sinasabi ni Mr. Harry Roque na tayo ay sasakupin sa bansang ito ng ibang bansa, hindi mangyayari yun. Wala po nakasulat sa banal na kasulatan na ang Pilipinas ay sasakupin. Pero may nakasulat sa banal na kasulatan na ang Pilipinas ay hindi masasakop. Sa ibang talakayan ko yan kasi hindi naman to usapang Biblia eh. Usapang political to eh. Sinisingit ko lang talaga Biblia dito eh. May talata sa Biblia kung saan may tinutukoy ang parting Asia na to ay hindi kayang sakupin. Bakit? Dahil may mga kung saan yung mga Christian, sabi niya ni Kristo, di ba? Kung saan maraming uwak, kung saan maraming bangkay, andun ang mga ibon. Kung saan maraming Kristiyano nagpupuri, nandun ang Panginoon. Parang ganun. Yeah? Kaya hindi pwede sakupin ng sino to. Pag sinakop to, hindi matutupad yung sinabi ng Biblia. Walang pinagkaiba doon sa Israel. Ano yung sinabi ng Israel? Ano yung sinabi ng Israel sa Biblia? Kailanman hindi kayo masasakop. Dalawa kasi Israel eh. Yung bansa na yan, naging Israel lang yan, pangalan, 1950s yata, 1945. Mga ganong something, nakalimutan ko. May listahan ako eh. Iyan, yung bansa na yan, birthplace ni Kristo yan. At may pangako dyan, hanggang ngayon, existido. Hindi na kayo masasakop ni numan. Pero, tandaan nyo, palagi kayong dibigmain. Yan sabi ng Biblia. Word for word. Palagi kayong dibigmain. Ngunit, hindi kayo kayang talunin. Maliit na bansa yan. Ano nangyayari? Palibot siya ng mga bansa niya. Nangyari ba? Meron ba nakasakop sa kanya? Wala. Natutupad na yung sinasabi ng Biblia. Kaya si Netanyahu, hindi pwedeng arestoin ng ICC yan. Dahil pag inaresto ng ICC si Netanyahu, yung Prime Minister ng Israel, babagsak ang rehimen, ang Israel, babagsak ang Israel. Ang lalabas, nasisinungaling ang Biblia. Kaya hindi pababayaan ng Biblia yan, tutuparin yung sinasabi no na hindi pababayaan yan hanggang sa makatapusan na. Tutuparin yun, nandun pa rin yung hula. Pero yung pangako, iba na, wala na dyan sa Israel. Diba? Listen, balik tayo. Kaya yun ang pinagkaiba ko sa mga vlogger eh. May hula ako sa mga Biblia na alam. Kaya, yung mga nangyayari ngayon, wala na World War III. Wala mangyayari World War III. Maniwala kayo. World War II lang sinabi ni Kristo. Panahon na might is right. Kita nyo, ang kasaysayan naman ng mundo, yung mga mayayaman at malalakas na bansa, sinakop at sapilitan, kinuha ang tanging yaman ng mga bansang linusob nila. At yan naman po talaga ang motibo ng Amerika. Huwag po kayo magpalindak. Sasabihin nila, ito'y kabahagi ng war on drugs and President Trump. Pero ang katunayan po, ang Venezuela ang pinakamalaking oil reserve sa buong daigdig. Sa panahon na naghahanap ng alternatibo kung saan kukuha ng langis sa Amerika dahil nga po nakikipaglaban sila sa Russia, obvious na obvious na intensyon talaga ng Amerikano ay kunin yung langis ng Venezuela. Ngayong ang Russia ay sinasanction nila, no? Kasi alam naman natin na kapag nagkulang ang supply ng langis sa Amerika, talaga naman pong mapipilay ang ekonomiya. Ngayon, hawak na ng mga Amerikano ang pinakamalaking oil reserve sa buong daigdig. Mas marami pa sa oil reserves po ng Saudi Arabia. Yan po talaga ang totoong motibo. Bagamat ginaya ni President Trump yung war on drugs si Tatay Digong, pero sa katotohanan lamang, ano ba naman ang kinalaman ng Venezuela doon sa pagiging addict ng mga Amerikano? Number one na ginagamit. Mali naman yung sabihin na ginaya ni Trump si Tatay Digong. Hindi ako pabor doon. Si Trump may kasariling kaisipan. Maaring na coincidence na nagkatulad lang sila ng pananaw ni Digong. Pero yung setang ginaya ni Trump si Digong, hindi ako niniwala. Nagsakto lang talaga na si Trump ayaw din sa mga addictus benefactus. Sa Amerika naman po ay fentanyl, no? At ang cocaine hindi naman po number one ang pinanggagalingan ng cocaine ng Venezuela. Colombia po, ibang mga Sir, ang Colombia sa Venezuela magkatabi lang. Ang baba ng Venezuela, Colombia. Latin American countries ang talagang pinanggagalingan ng karamihan ng cocaine na ginagamit din ng mga bangag dyan sa Pilipinas. So wag po tayo magpaninla. Linusob ang Venezuela dahil sa kanilang langis, dahil Venezuela to na banggit matani sa Manila sunod. Joke lang kanina, okay. Idol pa rin kita. Kailangan ng mga Amerikanong langis, ang pag-usok ay pinanggagalingan daw na pinagbabawalan ng droga ang Venezuela, pero gaya ng paglusob nila sa Iraq noong mga panahon na dinusob din ng Inglaterra at saka ng Amerika ang Iraq, ang motibo palagi po ay langis. Kaya kung ako ay may access sa UN market, mag-i-invest na ako sa mga oil companies, lalong-lalo na yung mga oil companies na nadilink kay President Trump, dahil sigurado ako na yung mga cronies ni President Trump na nasa industriya ng langis ang siyang makikinabang sa paglusob at pag-occupy ngayon ng Amerikano ng Venezuela. Pero wag po kayong makakalimot
Kung nagawa nila ito sa Venezuela, pwede mangyari rin yan sa Pilipinas. Sabihin na natin na ang interes ng Amerikano ay yung ating strategic importance, abay, hindi rin po yan imposible na kapag nanalo si Sara Duterte at nagdesisyon si Sara Duterte na paalisin ang mga puwersa ng Amerikano sa Pilipinas, pwede nilang sapilitan na sipain din si Inday Sara Duterte bagampat siya ay magiging halal ng taong bayan. Ngayon naman po, hindi naman nila sisipain si Marcos dahil si Marcos ay napaka-tapat na tuta ng mga Amerikano. Basta suportahan siya ng mga Amerikano, hinahayaan niyang gamitin ang ating teritoryo. So anyway, balik po tayo kay Tatay Digong. Ihaharap nila si President Maduro sa harap ng hukumang Amerikano. Bakit dapat ipagpatuloy yung paglilitis na yan? Alam natin na mali ang pamamaraan para makuha yung pagkatao ni President Maduro. Yan po aking sinasabi. Kung hindi natin ilalabas yung pagiging legal ng pamamaraan ng ICC, kung paano nakuha ang pagkatao ni Tatay Digong, talagang mga bansa ngayon mangingidnap na lamang. At dahil ito'y ginawa ng mga Amerikano, ay nako, hindi po imposible na anytime now, ang mga Ruso naman ay kikidnapin ang mga judges ng ICC dahil nga po, pinatunayan ng Amerikano ngayon na ang pinakamalakas na bansa sa buong daigdig wala siyang pakialam sa batas. Naipasok mo pa yon, Mr. Harry Roque? Totoo lang ha. Totoo. Kasi kung ang teorya mo lang naman nagawa nga ng Amerika what if pa kaya ang mga Ruso malaking bansa rin? Tapos nagigipit si Putin ng ICC. Aba, pwede pala yun. Hindi kunin ko na itong mga ICC na to, ikulong ko sa Russia. Hindi wala ng ICC, buwagin na. Di pag wala ng buwag, pag nabuwag na, wala si Tatay Digong, may possible na makalarya. At talaga naman po, kung merong rule of law, hindi po dapat kinukonsente ang pangingidnap bilang pamamaraan para magkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ng isang akusado ang isang hukuman. So, ngayon, nakikita nyo kung bakit galit na galit ang marami sa atin doon sa ginagawa ng ICC. Kayo, naniniwala ba kayo may possible na talaga ang Russia ay mapikon na at ang Israel mapikon na sa ICC at ikunin yung mga ICC judges ay baka pati buong kabuuan ng ICC o bagsakan sila ng missile na ano man, etc. Chore-chore lang ha. Naniniwala ba kayo? Diba? Kasi baka isang araw, makita natin nakahanda na yung mga airstrike, mga lilipad na. Diba? Joke lang na pero chore-chore lang yan. Kasi nga po, hindi po pwede na itama isang pagkakamali sa pamagitan na naman ng isang pagkakamali. Sabihin na nating drug lord itong si Maduro na ako naman ay nagdududa kasi hindi naman pwede maging presidente na maging mahal ng taong bayan kung siya talaga ay drug lord. Hindi, Sir Harry Roque, alam ko, hindi siya mahal ng taong bayan, iba lang siguro. Pero natuwa nga yung mga Venezuelan Natuwa nagdiwa nga No? Bakit naman kinakailangan pang labagin ang soberenya ng isang bansa? Gamitan ng dahas sa pinagbabawal sa larangan ng international law at kidnapin ng presidente. At kung ito ang tamang pamamaraan para magkaroon ng jurisdiction ng hukuman, anong tawag mo sa mga hukuman ng Amerika na maglilitis kay Maduro? Hindi ba dapat yan ay tawagin kangaroo court? Kasi sa mulat-mula, sila mismo ay lumabag ng batas para ipatupad ang kanilang batas. Tama ba yun? Diba? Kung ang nais natin ay mapatupad ang batas, dapat pati yung pamamaraan kung paano nakuha ang pagkatao ng akusado ay dapat sang-ayon din sa batas. So, ang implikasyon niyan sa Pilipinas ay yung mga hindi nakakakita kung bakit mali ang pagpapatuloy ng jurisdiksyon ng ICC kay Tatay Digong, gayong siya ay kinidnap at nilitis na wala na jurisdiksyon ng hukuman, ngayon nakikita niyo kung bakit mali yan. Kasi pwede na kahit sinong bansa, basta sila ay makapangyarihan, pwede na silang mangidnap para ilitis ang kanilang mga kalaban. At yan nga po nangyari na mapait na karanasan ni President Maduro. Nang wala po akong ties sa Venezuela, bagamat alam ko Venezuela, sinuportahan po ako nung ako po'y tumakbo ng International Law Commission dyan sa US. At ako naman po ay nagpadala ng letter doon sa kanilang foreign minister at dating ambassador sa Pilipinas na nakikibahagi po tayo, nakibahagi tayo ng ating solidaridad sa bansang Venezuela dahil illegal po ang ginawa nila sa paglusob sa teritoryo ng Venezuela at sa kakidam ng kanilang mga presidente. At kung tayo makakatulong. Mahirap yan. Kakampi ka ng Amerika Pilipinas syempre, susunod ka talaga. Kakampi mo yung Amerika Maliban nila kung umalis ka sa bagay kakampi ng Amerika. Sabihin, against ka sa Amerika kasi kakampi mo, di ba? Kaya nga, hanggang ngayon, dapat nagsasalita ang administrasyon tungkol sa nangyari na yan Di ba? Para magkaroon ng katarungan ang paglulusob at pangihidap sa kanilang presidente, ay tayo naman po ay handang tumulong. Dahil yan naman po ay utang na loob ko sa pagsuporta ng bansa ng Venezuela nung ako po ay kumandidato para sa isang UN elected post. Anyway, mga kaibigan, huwag niyo pong isipin na palibasa malayong Venezuela, wala pakialam ang Pilipino. Ulitin ko po. Una-una, ang pakialam po natin kasi po labag ang ginawa ng Amerika sa larangan ng international law at ang international law ay narariyan para magkaroon ng pagkakapantay-pantay mga bansa.
mahirap man, mayaman man, malaki man, maliit man, sa mata ng international law, lahat tayo pantay-pantay. Ang ginawa ng Amerika ay illegal dahil ito po ay labag sa pagbabawal ng paggamit ng dahas. Ang tawag po dyan ay crime of aggression dahil sila po ay gumamit ng dahas laban sa isang bansa na hindi naman by way of self-defense or hindi rin authorized ng UN. Yan din po ay labag doon sa non-intervention dahil wala pa kailang ang Amerika kung paano patakbuhin ng gobyerno ni Maduro kasi yan po ay karapatan ng mga malayang estado na hindi dapat pinaghihimasukan ng kahit sinong mga banyagang bansa. At siyempre, yan po ay labag din dahil yan po ay labag doon sa kapangyarihan ng Venezuela na kung meron talagang pagkakasala itong si Maduro, talagang mga hukumang Venezuela lamang at mga piskal ng Venezuela ang dapat maglitis. Gusto-gusto nga ng Venezuela, mawala na ata yan eh. At ang implikasyon sa Pilipinas niyan, kung mababawal-wala ang international law, mawawala din yung protection natin na binibigay ng international law at kung pwede na rin tayong lusubin ng kahit sinong mas malakas na bansa sa atin. So kinakailangan po, idagdag po natin ang boses natin sa boses ng napakaraming mga mamamayan ng daigdig na nagsasabi na illegal ang ginawa ng Amerika na paglusob sa Venezuela at pagkitap sa kanyang presidente dahil po pwedeng ang susunod na lulusubin at meron po kidnapin na naman sa ating bansa ay ang bansang Pilipinas na ngayon po ay naging karanasan na natin kung paano kinidnap ang dating Tatay Digong at pinadala sa hukuman ICC na wala ng jurisdiksyon. Kung paano po tayo nanggagaliiti sa galit dahil illegal yung pamamaraan na ginamit para makuha ang pagkatao ni Tatay Digong, ganyan din po nararamdaman ng mga taga-Venezuela at ganyan din po ang dapat maramdaman ng lahat ng mga mamamayan ng daigdig nito na Hindi sir, wala tayong pakialam sa mga daigdig sir. Pilipinas tayo sir, wala tayong pakialaman sana. niniwala na hindi man perfecto ang sistema ng UN sa ngayon, yung mga prinsipyo ng UN kasama na ang pagbabawal sa paggamit ng dahas at pagkapatay-patay ng mga bansa at yung pulisiya na hindi dapat naghihimasok sa pagtatakbo ng gobyerno ng mga independenteng bansa. Ito po ang mga pamamaraan na nagagamit natin kung bakit sa ngayon hindi pa tayo nagkakaroon ng pangatlong pandaigdigang digmaan. So kung gusto po natin mapapatuloy ang mapayapang pamumuhay natin sa ngayon, miska hindi perfecto ang daigdig, kinakailangan respetuhin po ang batas at kayong mga Pilipino, dapat huwag niyong kalimutan. Tayo rin po naging biktima ng kidnapping at kung gano'ng nasaktan ang ating damdamin dahil linabag ang ating soberenya at linabag yung immunity ng isang presidente, assuming syempre yan ang pagkakaiba kay Tatay Digong. Hindi naman kinidnap si Tatay Digong sa ibang bansa eh. Dahil si Presidente Digong naman wala ng immunity, kaya nga sinasabi Dinala siya doon sa dahig. Di ba? niya, since wala na siyang immunity ngayon, idemanda niyo siya sa lokal na hukuman. Pero mantakin ninyo, kung si Inday Sara ang presidente at ayaw lang ng Amerika si Inday Sara pinagbintangan na extralegal killings, anong mararamdaman niyo kung kinidnap ng Amerika, linusob ang Pilipinas at kinidnap ang Inday